Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angge. 17 taong gulang. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko at ng kapatid ko na hindi ko makakalimutan. Dalawa lamang po kaming magkapatid at ako ang panganay na babae at ang bunso naman ni lalaki. 15 taong gulang ako nang mangyari ito. Halos araw-araw kami nag-aaway ng kapatid ko. Lagi kaming hindi magkasundo. Ito kasing kapatid ko ay tamad. Hindi mautusan at palasagot pa. Kung sino pa yung bunso ay siya pang matapang. Isang araw, kami lamang ang naiwan ng kapatid ko sa bahay dahil ang nanay ko ay nagtatrabaho sa factory at ang tatay ko naman ay tricycle driver. Magsisimula na sana ako maglinis ng bahay. Inutusan ko naman ang kapatid ko na itapon yung basura sa likod namin. Ang kaso nga ay hindi ito mautusan. Napikon ako ng sinigaw-sigawan ako nito. At sa sobrang pikon ko nga ay pinatulan ko ito ron. Nagkasakitan kami. Pinaghahampas ko siya at sinuntok niya naman ako sa likod. Binato ko yun ng basura. At dahil sa pag-aaway namin ay sobrang gulo na ng bahay noon. Pumasok ang kapatid ko sa kwarto at sinundan ko ito. Pinagbabato niya naman ako ng unan at napahiga na lamang ito sa sofa. Sofa bed namin po ito. Pinagsisipa niya ako noon. Pumunta naman ako sa sulok at tiningnan na lamang siya ng masama. Ang tagal kong nakatingin sa kanya. Nakatitig lamang din sa akin ng kapatid ko habang umiiyak. Maya-maya ay biglang sumigaw ang kapatid ko at mukhang takot na takot ito. Tumakbo ito sa may sala namin. Sinundan ko ito at tinawag ko yung pangalan niya. Bigla akong natakot ng pagkabigkas ko ng pangalan niya. Iba ang boses ko. Naging boses lalaki to na napakalaking boses talaga. Nang sinundan ko ito ay tumakbo naman siya palabas at tumingi siya ng tulong. Hinabol ko naman ito at sumigaw lang ako. At sa pagsigaw ko, Sir Seth, ganun pa rin. Napakalaking boses pa rin ng lalaki ang naririnig ko sa sarili ko noon. Tumakbo ang kapatid ko sa kapitbahay. Mga kamag-anak lang din naman namin ang kapitbahay namin. Sinundan ko ito. Bigla namang lumabas ang lola ko at mga pinsan ko noon. Napayakap ako kay Ate Pam. Naiyak ako at tinatanong nila kami ng kapatid ko kung anong nangyari. Hindi nagsalita yung kapatid ko. Umiyak lang siya. Sa sobrang takot at taranta ko naman ay ang sabi ko sa kanila, may tao sa bahay. Pinasok nila yung bahay namin at tinanap yung sinasabi kong may tao. Pero wala silang nakita nun. Pinakalma nila kami. At nang mahimasmasan ay kinuwento ko ang nangyari sa amin ng kapatid ko. Ayon sa kapatid ko ay nakita niya daw akong nakatayo sa sulok ng kwarto namin. Kulay itim umano ang buong katawan ko. Pula ang mga mata. Sinabi ko din sa kanila na nag-iba ang boses ko kaya sinuotan ako ni Lola ng itim na sombrero. Magbihis daw ako. Sinamahan kami ng pinsan ko sa bahay. Nagbihis ako at tinulungan na din ako nila na maglinis ng bahay noon. Pumasok naman ang kapatid ko sa banyo at paglabas niya, kitang-kita naming lahat na biglang natumba ito. Nagtakbuhan kaming lahat noon. Nung pagkasigaw ko naman ay nagboses lalaki na naman ako at nataranta. Nagsitakbuhan naman ang mga pinsan ko. At ito namang isang pinsan ko ay hinila namin palabas ng bahay ang kapatid ko at hindi muna kami pumasok ng bahay. Tinawagan nilang tatay ko para umuwi muna. Nang makauwi si tatay, isa-isa na namin kinuwento ang lahat at pinauwi na rin ni tatay si mama. Pinatawas nila kami sa kakilala ng katrabaho ni mama. Ang sabi naman ng magtatawas, nabati daw ako at ng kapatid ko banda malapit sa banyo. Dinasalan kami. Pinagloloob din kami ng magtatawas.
Loopin daw namin ang buong bahay. Nang makauwi na kami ay lumapit naman ang lola ko at mga tita ko sa tatay ko. Laking gulat ko nang sinabi ni lola kay ama na noong tumatakbo daw kami ay nakita ni lola na nakataas sa mga buhok ko. Pero nung pagkalapit ko sa kanila, nakatali naman pala ito. Sumagot naman ang tatay ko na meron daw talagang ibang nakatira sa amin. Siguro'y nabulabog umano namin yon. Kinagabihan naman ay tumabi kami ng kapatid ko sa magulang namin. Bali, tabi-tabi kaming natulog at ako ang nasa dulo ng higaan. Nakatulog na ako noon at maya-maya pa ay nagising ako. Pero hindi makagalaw. May pumasok na malaking lalaki sa pintuan ng kwarto namin. Itim ang buong katawan nito. Kulay pula ang mata. Katulad ng pagkakasabi ng kapatid ko nang makita niya ako. Nakita kong papalapit ito sa akin. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumabas na boses sa mga bibig ko kaya takot na takot ako. Nasa gilid ko na siya. Papatong ito. Napadasal ako nun. Pagkasabi ko ng in Jesus' name, nagising na ako at yumakap agad ako kay mama at hindi nakatulog. Kinaumagahan ay kinuwento ko kay mama yung nangyari. Dinala ulit kami kaagad ng kapatid ko sa manggagamot pero hindi doon sa unang pinuntahan namin. Bago kami umalis ay tiningnan muna ni ama yung sasakyan kung may sira ba o wala. Laing ganun si ama. Bago kami umalis ay lagi niyang chinecheck yung sasakyan. Habang chinecheck niya ito, sakto namang naroroon si Ninang at nakwento ni ama ang nangyari sa amin. Sabi ni Ninang ay baka nagkakagusto nga daw sa akin yung taong itim dahil pinagtatanggol daw ako sa kapatid ko. Nang matapos nang mai-check ni ama ang sasakyan at ayos naman ang lahat, umalis na kami. Hindi namin kabisado ang daan papunta sa albularyong alam ni mama. Kaya nakalampas kami noon. Nagtanong si ama sa mga taong nadadaanan namin. At ang sabi nila ay nakalampas na daw kami. At tinuro niya yung mismong daan at kung saan banda yung hinahanap namin. Iikot na sana kami nang biglang namatay yung makina ng kotse. Ayaw itong umandar. Nasiraan kami sabi ni ama. Pero bago naman daw kami umalis noon, ayos naman umano lahat. Sabi pa ni mama, baka daw pinipigilan kami ng taong itim. Hindi ko alam kung nagkataon lamang bang masiraan kami o pinipigilan talaga kami noon. Pero hindi katagalan ay naayos ni ama yung kotse. Natagalan nga lang. Umikot kami at sinundan lang namin yung sinabi ng napagtanungan namin. Nakarating din kami sa wakas noon. Naghintay kami ng matagal sa albularyo pero humingi ito ng tawad kung natagalan kami sa paghintay. Bulag itong manggagamot pero may katulong itong lalaki na marunong din manggamot. Mabait sila at nagsimula na kami. Pinapakwento niya kung anong nangyari at una nga itong kapatid ko ang nagkwento. Maya-maya ay biglang sinabi ng kapatid ko sa albularyo na nagbago ang boses ko. Pinatabi ako ng albularyo sa tabi niya at ako na ang nagkwento. Pagkatapos kong magkwento ay tiningnan ng katulong niya yung mga guhit sa daliri ko noon. Pinagdikit yung mga kamay ko. Tiningnan kung pantay ba ang mga guhit sa daliri ko. Hindi ito pantay. Ang tanging naalala ko lang na sinabi ng manggagamot, kapag hindi pantay ang mga guhit sa daliri ay makakaranas ka ng mga paramdam ng mga laman lupa. Nilagyan din nila ako ng papel na may langis sa likod. Dinasalan ito sabay parang sinunog ang ilalim nun. Nagmukhang tao yon. Mga tao daw na nakapaligid sa akin ito. Madami sila. Sabi ng manggagamot ay huwag daw naming alayan ng pagkain o kung ano dahil ang Panginoon lamang daw ang inaalayan. Natapos na kami at nakauwi na din. Pagpasok ko sa bahay ay naging maganang pakiramdam ko.
Minsan ay dinadalaw pa rin ako ng taong itim sa panaginip ko pero hindi na ito nakakalapit. Simula nang nagtatabi ako ng asin na 3 pirasong tingting sa tabi ko tuwing matutulog nun, hindi na ako nito dinadalaw sa panaginip. Kahit ngayon ay nagtatabi pa rin ako. Simula din nang mangyari ang karanasan kong yon, ay hindi ko na pinapatulan yung kapatid ko dahil sa takot na baka maulit ito. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig ninyo. Tulad po ng mga tagapakinig ninyo ay isa ako sa na-addict na sa pakikinig sa channel. Lagi ako nag-aabang ng bagong kwento at ginagawa ko itong pampatulog kapag hindi ako makatulog. Kahit may trabaho ako ay nakalagay sa tenga ko yung headset, makapakinig lamang ng kwento. Magdadalawang taon pa lamang po akong nakikinig sa inyo. At nalaman ko po itong channel nyo dahil sa bayaw ko na asawa naman ng kapatid kong lalaki, na bunso sa aming magkakapatid. Nasa Saudi ako ngayon. 3 buwan pa lamang ako dito. Taga Negros ako sa Bacolod. Doon ako lumaki. Pero taga Cauyan, Negros Occidental po talaga ang mga magulang ko. Bali lumipat lang po kami sa Bacolod nung maliliit na kami. At doon na rin kami lumaki. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa Manila. Nung dalaga pa ako. 15 taong gulang ako noon. Sa ngayon ay nasa 29 na taong gulang na po ako. Unang punta ko ito sa Manila para magtrabaho bilang isang kasambahay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cheng. Hindi ko totoong pangalan. Yun po kasi ang tawag ng asawa ko sa akin. Tulad ng iba na nainganyo din po akong sumulat ng karanasan ko dahil sa gusto ko ring ibahagi ito. Nang pumunta ako sa Manila, unang beses ko po itong magtrabaho bilang kasambahay. Ang amo ko ay isang stewardess at ang amo ko namang lalaki ay nagtatrabaho sa paliparan. Nasa Australia po ito nakadistino ng mga panahon na yon. Ang amo ko namang babae ay dito sa Manila. May isa silang anak na babae. Yung anak niya na mga panahon na ito, nag-aaral sa Ateneo. Sa kondo nakatira. Sa makatwid ay kaming 2 lamang po talaga ng amo kong babae ang nasa bahay. Hindi naman masyadong malaki ang bahay ng amo ko, pero up and down ito. Dito na rin magsisimula ang karanasan ko sa mismong bahay na ito. Sa tuwing matatapos kumain ng amo ko, aakyat na ito sa taas ng kwarto niya. Natatakot na po akong maiwan sa baba dahil parang may kakaiba nga dun sa bahay ng amo ko. Kapag ako na lamang mag-isa ang naiiwan sa baba nun, sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang magtataasan ng mga balahibo ko sa katawan. At biglang may malamig na hangin ang dadaan sa likuran ko. Ang buong akala ko nga ay hanggang doon lang ang pagpaparamdam. Pero hindi pala. Nag-retard ang amo ko sa pagiging stewardess niya. Nagbakasyon ito sa asawa niya sa Australia. 2 buwan. Ako lang talaga mag-isa sa bahay na yon kasi hindi umuwi yung anak ng amo ko. Ako na lamang yung pumupunta sa kondo niya tuwing Sabado hanggang Linggo para maglinis doon. Isang gabi, habang natutulog ako sa bahay ng amo ko, nanaginip ako ng isang lalaki na kumakatok sa pintuan. Naalala ko ang sabi ng amo ko na kapag may kumakatok nga, huwag kong buksan. Silipin ko muna. Silipin ko muna sa bintana. Kaya kahit sa panaginip ay hindi ko talaga binuksan ang pinto nun. Sumilip ako sa bintana at ganoon na lamang ang pagtataka ko. Isa itong lalaki na puro nakaputi. Porma lang suot niya. Yung naka-t-shirt po siya na puti at nakapantalon din. Maputi din po ito. Napakagwapo. Tinanong ko ito kung anong kailangan niya.
Ang sagot niya, wala lang daw. Makikipagkaibigan lamang umano siya. Binuksan ko naman ang pintuan. Nakipagkilala ito sa akin pero sa kasamaang palad ay nakalimutan ko po kung anong pangalan niya. Kahit na ano kasing paalala ko o pag-alala ko noon, hindi ko talaga magawa. Hindi ko matandaan. Pero ayun na nga, niyaya niya ako na gumala pupunta sa bahay niya. Pumayag naman ako. Nagulat ako dahil doon kami pumasok sa kalamansi na puno. May tanim po kasi ang amo ko na kalamansi at maliit lamang ito na puno pero sobrang hitik nito sa bunga. Pumasok kami doon sa kalamansi at nagulat ako kasi nung nakapasok na kami. Sobrang ganda ng lugar. Parang karian. Malawak, malaki. May nakabungad agad na isang mahabang lamesa na sobrang maraming pagkain na nakalagay. Mga prutas na kakaiba. Doon ko lamang nakita ang mga ganong prutas sa panaginip ko. Pinakain ako ng lalaki. May nakita kong kaning na itim nun. May puti din. Gusto ng lalaki na kumain ako ng itim na kanin. Pero noong mga panahon na yon, kahit na sa panaginip, ay naaalala ko yung mga kwento tungkol sa mga ganitong klaseng nilalang. Nagtaka din ako kung bakit doon pa lamang kami pumasok sa kalamansi at ang bumungad kaagad ay isang malaking kastilyo at mahabang lamesa na puno ng pagkain. Alam ko na ring hindi ordinaryong tao ang gustong maging kaibigan ako. Naalala ko biglang kwento ng mama ko sa akin na kapag ganun daw na nananaginip ako ng ganon at papakainin ng kanin na itim, wag na wag akong kumain dahil hindi na daw ako makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Kaya sabi ko talaga sa lalaki, ayaw kong kumain ng itim na kanin dahil baka hindi na ako makabalik sa mga magulang ko noon. Umiyak talaga ako noon. Biglang nagsabi yung lalaki na wag na akong umayak, na hindi na niya ako pipiliting kumain ng itim dahil hindi umano talaga ako makakabalik kapag kumain ako noon. Kumain na lamang daw ako ng iba. Puting kanin na lamang umano ang kainin ko at mga prutas. Napatanong ako noon. Sabi ko, hindi mo talaga ako pipilitin. Makakabalik ako sa amin. Tumango ito. Nangako pa. Tumigil ako sa pag-iyak at kumain na ng puting kanin. Pati yung mga prutas na sa tanampuhay ko ay doon ko lang natikman. Sobrang sarap po. May malalaki, maliliit. Sobrang busog ko talaga noon. Pagkatapos kong kumain ay niyaya niya ako na maglibot sa lugar nila. Malawak ang lugar na yon. Sa paglalakad namin ay para bang walang katao-tao pero sa pagpapatuloy namin at pagpapasyal, may nakita na akong mga tao. Mga magaganda din po silang lahat. Mapababae man o lalaki. Mga gwapo din at tila ba ibang-ibang lugar nila. Yung sobrang moderno. May nakita ba naman ako na sasakyan na lumilipad eh. Sa naaalala ko rin, sumakay din kami sa parang isang kabayo na may karawahe. Bali, isang tawag lang niya lumapit na ito kaagad at sumakay kami. Inalalayan pa niya ako na umakyat sa karawaheng yon. At yun nga, isang utos lamang niya. Lumipad agad ito. Sobrang namangha talaga ako noon. Marami din akong nakitang sasakyan na nasasalubong namin. Nag-ikot kami ng inang ikot hanggang sa bumaba na kami doon sa lupa. Parang naaalala ko na parang ang tagal na namin naglilibot kaya sinabi ko sa kanya na uuwi na ako sa amin. Baka hanapin ako. Uuwi na ako sa kanila mama at papa. Ang sabi naman ng lalaki, hahatid niya umano ako noon. Ay na, hinatid niya ako.
Nagtaka ako dahil doon na naman kami lumabas sa puno ng kalamansi. At doon ko rin po sinabi sa kanya na alam kong hindi siya ordinaryong tao. Tumango ito, pero wag daw akong mag-alala. Hindi daw po sila masama. May tinatawag silang term sa kanila. Putian. Hindi itim. Yung mga itim ay yun daw talaga ang mapanakit. Pagkatapos niyang sabihin yun ay doon na ako nagising. Tandang-tanda ko ang mukha nito at ang suot niya. Sobrang gwapo niya, Sir Seth. Hindi lang doon nagtatapos ang pagpapakita niya. Makailang beses itong nagpakita at dinadala niya ako sa mundo nila. Namamasyal. Sa pagpapakita niya sa akin muli, may kasama siyang isang lalaki na may itsura din. Pareho sila ng suot, naka-t-shirt na puti at pantalon na puti rin. Pinakilala niya ito sa akin na kaibigan niya. Sinabihan ko po siya na gusto ko makita ang totoo niyang anyo pero ang sagot lang po niya sa akin ay wag na daw at baka matakot ako at tumakbo. Ang kaibigan na lamang po niyang magpapakita ng anyo nito na dapat ay hindi ko nalang pinilit na makita noon. Halos tumakbo nga ako sa panaginip ko na yon. Sobrang nakakatakot yung mukha niya. Bigla itong umitim at puno ng balahibo ang katawan. At ang mga mata, nagbabaga ng pula. Ang tenga niya ay biglang humaba at tumulis nun. Ultimong yung ipin niya, tumulis din. Sobrang pangit nito. Pinakalma ako. Sinabing huwag tumakbo. Dahil kaibigan niya umano yon at hindi ito masama. Hindi sila nananakit. Tandang-tanda ko po talaga mga sinabi niya na yon. Hanggang ngayon. Kumalma ako pero doon na rin ako nagising. Sa paggising ko nga ay sobrang natakot talaga ako pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Nagpakita ulit siya sa panaginip ko. May binigay itong kwintas sa akin. Iba-iba ang hugis nito. Yung mga parang kahoy lamang siya. Yung nabibili sa tabi-tabi ng mga borloloy. Yung disenyo ay mga kahoy. Tandang-tanda ko rin po yun at siya pa nga ang sumuot sa leeg ko noon. Tandang-tanda ko rin ang sabi niya na wag ko daw iwawala yon. Wag na wag kong tatanggalin sa leeg ko kahit maligo ako o saan man ako pumunta. Proteksyon ko daw yun sa mga kagaya nila na masasama. Kagaya ng mga maiitim na engkanto. Tumango ako at nagpasalamat sa kanya. Pagkagising ko, hinawakan ko bigla ang leg ko. Pero walang kwintas doon. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Matapos noon ay yun na rin ang huling pakita niya sa akin. Parang pag natutulog ako, nakaabang ako na mapanaginipan ko ulit siya pero hindi na ulit pa yon. Nagtaka ako noon kung bakit hindi siya muling nagpakita pero makalipas ang ilang araw, nanaginip ako ulit. Sa panaginip ko ay nagpakita ang kaibigan niya sa anyong tao. Nagtanong ako kung bakit hindi na sa akin nagpapakita ang kaibigan niya. Ang sagot niya, itinakwil daw siya ng ama niya na doon ko lang din po nalaman sa kaibigan niya na hari pala. Siya yung susunod na magiging hari, yung kaibigan ko na ito. Itinakwil daw siya dahil nakipag-ugnayan daw po siya sa isang mortal at dinala pa daw ako nito sa mundo nila na ipinagbabawal na makipag-ugnayan nun. Mas lalo itong itinakwil dahil sa kwintas daw na binigay ng kaibigan ko sa akin. Proteksyon daw nila yun sa kaarian nila. Pangkalahatang proteksyon daw po nila yon. Sa panaginip ko na yon ay suot-suot ko ang kwintas. Walang pagdadalawang isip na binalik ko yon sa kaibigan niya. Humingi din ako ng tawad dahil hindi ko naman alam na yun ang pinakamahalagang gamit nila. Takang-taka ako dahil paggising ko nung binigay sa akin ng kwintas
Wala naman doon pero nung nananaginip ako, suot ko ito. Nahawakan ko. Natuwa ang kaibigan niya sa akin dahil nga binalik ko yon. Nagpasalamat din ito. Makalipas ang ilang araw ay nagpakita sa akin ulit ang kaibigan ko. At doon niya inamin lahat na sobrang mahalagang gamit ang binigay niya. Inamin din niya na anak nga siya ng isang hari at siya dapat ang susunod. Humingi ito ng tawa dahil matagal daw siyang hindi nagpakita sa akin dahil nga itinakwil siya ng kanyang ama. Pero tinanggap daw siya ulit. Dahil nag-iisang anak lamang ito at naibalik ang mahalagang gamit nila noon. Tandang-tanda ko pa ang huling katagang sinabi niya sa akin. Bago ako nagising. Huwag daw ako mag-alala dahil kahit magkapamilya daw siya, kahit saan umano ako magpunta ay babantay niya ako. Tawagin ko lang daw siya sa pangalan niya. Darating siya. Yun ang huling katagang binitawan niya. Yun na rin ang huling panaginip ko sa kanya. Kinasal siya sa kalahi nila at nagpasalamat ito. Itong panghuli, nasa kusina ako ng amo ko nang nananayo ang balahibo ko. Parang may kakaiba akong nararamdaman doon na masama. Pagkatapos nun, Sir Seth, nagkaroon ulit ako ng panaginip. Nanaginip ako na may nagkukumpulang mga tao at nag-uusap-usap tungkol sa aswang. Nakisali na nga ako doon. Bigla umanong may sumugod na mga mapapangit na muka at papunta po yun sa akin. Sumisigaw ako sa panaginip ko ng tulong pero wala talagang may tumulong. Kinakalmot na ako umano at marami na akong sugat noon. Maya-maya ay bigla akong binuhat ng isang pangit na nilalang. Hinagis sa salamin. Nabasag ito. Nagulat ako dahil ang tinagusan ko ay isang kakahuyan na madilim. Naamoy ko nga yung amoy na parang nasa kakahuyan ako noon. Ultimong yung lamig ay nararamdaman ko. Yung pakiramdam na yon ay kaparehong kapareho nang nararamdaman ko dun sa kusina ng amo ko. Amoy na parang nasa kakahuyan at yung lamig tuwing naroroon ako sa kusina na yon. Sobrang dami ko ng sugat sa panaginip. Sigaw pa rin ako ng sigaw pero walang tumulong. Maya-maya ay biglang may humawak sa bandang taas ng kamay ko. Damang-dama ko yung init ng kamay niya. Yung paghawak niya. At doon na rin ako nagising at napabalikwas ako ng bangon noon. Dahil nga ako lang mag-isa sa bahay na yon. Pagkagising ko ay ramdam ko pa din ang init ng kamay ng humawak sa kamay ko. Napasambit na lamang ako sa sarili ko kung siya ba yung kaibigan ko na yon. Nagpasalamat ako syempre. At yun na ang huli kong panaginip dahil pagka-uwi ng amo ko galing Australia, umuwi na rin ako ng Bacolod. Hindi na ako tumagal pa doon dahil natatakot na ako. Marami pa akong karanasan at kapag nabigyan ng pagkakataon, ibabahagi ko po ulit ito sa channel mo. Maraming salamat po at sana ay isang kwento ko sa mapalad na mabasa nyo. Ako po si Cheng ng Bacolod. Maraming salamat sa inyo.